Isang umaga, habang naghahanap ng pagkain ng lobo sa kagubatan, nakita niya ang isang pamilya ng tagak na lumilipad sa kalangitan. Alam niyang gumawa sila ng pugad sa burol at may mga itlog sa pugad na iyon. Nakapagbigay ito sa kanya ng ideya. Alam ko na ang kakainin ko. Itlog ng tagak. Pero paano kaya ako makakarating sa burol na yon? Ang batang pato ay natutulog ng mahimbing nang gisingin siya ng tinuring na kapatid na tagak na gumamit pa ng pompyang. Hoy, gising na! Kwak, kwak, kwak! Nagising at napatalon-tuloy ang pato. Ha? Anong nangyayari? Aalis kami. Titignan ni nanay ang mga itlog. Huwag kang matutulog. Kakainin ka ng lobo. Lobo? Oo, di ba hindi ka nakakalipad ng mataas tulad namin? Kaya kami na lang, maiwan ka dyan. Paalam. Ngunit hindi nila alam, ang tusong lobo ay nanonood sa kanila at may pinaplano. Nang lumipad ang magkapatid na tagak, sinubukang sundan sila ng batang pato. Masigasig na pinapagaspas ang kanyang maliliit na pakpak. Umaasa siya na balang araw makakalipad siya. Ngunit naantala ang kanyang pagsasanay nang makita niya ang nagniningning at nagliliwanag sa palumpong. Ha? Ano ito? Ang kumikinang na ito ay isang pares ng pulang sapatos. Ang ganda naman ito. Magkakasya kaya ito sa mga paa ko? Sa sandaling maisuot ng batang pato ang pulang sapatos, umangat siya sa lupa at lumipad ng mataas. Ha? Nakakalipad ako! Lumilipad ako! Agad na naabutan ng batang pato ang pamilya ng tagak. Oh, tingnan nyo! Nandito ang pato! Wow! Paano ka nakakalipad ng mataas? Salamat sa aking mahiwagang pulang sapatos. Tingnan mo. Doon sa ibaba, namamangha na nanonood sa kanila ang lobo. Mahiwagang pulang sapatos? Meron na akong magandang plano. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ng tagak at ang pato, tahimik na lumalapit ang lobo sa kanila. Kumikinang ang pulang sapatos kahit na nasa dilim. Inabot ng lobo ang sintas at ninakaw ang sapatos. Bukas na bukas din, sa umaga, magkakaroon ako ng tortang itlog ng tagak. Nagising ang batang pato sa sikat ng araw at naalarma siya nang hindi niya makita ang pulang sapatos sa tabi niya. Naku, asan na? Wala dito ang sapatos ko. Paano ako lilipad? Agad na hinanap ng batang pato ang inang tagak at ang kanyang mga tinuring na kapatid. Nanay! Kuya! Nasaan na kayo? Ngunit hindi niya mahanap ang mga ito kahit saan. Hindi ako makakalipad ng mataas kung wala ang sapatos ko. Habang umiiyak siya sa kalungkutan, napansin niya ang tusong lobo na lumilipad sa itaas. Yahoo! Lumilipad ako. Nandito na ako mga itlog ng tagak. Oras na ng almusal. Ang sapatos ko! Ninakaw ng lobo ang pulang sapatos ko. Nagsikap ang batang pato na habulin ng lobo. Ngunit naubos ang lakas niya sa pagpagaspas ng maliliit niyang mga pakpak at bumagsak siya pabalik sa lupa. Kailangan kong protektahan ang mga itlog mula sa salbahing lobo. Kung makakalipad lang sana ako. Lumapag ang lobo sa pugad na suot ang mahiwagang sapatos. Lumapit ito sa mga itlog ng tagak. Nakikita ng batang pato na isa-isang kinukuha nito ang mga itlog. Nasa panganib ang mga itlog ni nanay. Dapat kong pigilan ng lobo. Inipon ng batang pato ang lahat ng kanyang tapang at buong lakas na pinagaspas ang mga pakpak. Mga itlog. Dapat kong sagipin ang mga itlog. Sa wakas ay nakalipad ang batang pato, mataas sa langit sa pinakaunang pagkakataon. Uy, nakakalipad ako. Yay!
Kaya ko nang lumipad. Tahimik na dumapo ang batang pato sa likod ng lobo. Hinawakan niya ang sapatos at mabilis na hinatak ito. Ano? Ang pato? Ang sapatos? Sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ng tagak at tinulungan ng batang pato na itaboy ang lobo palayo sa pugad. Nalaglag ang tusong lobo sa sapa. Saklolo! Nagpasalamat ang mga tagak sa pato sa pagliligtas nito sa mga itlog. Ngayon ay nakakalipad ka na rin ng mataas tulad namin. Oo nga, kwak-kwak. Sama-sama na tayong lilipad bilang pamilya, mga bata. Tuwang-tuwa ang batang pato na nakakalipad na siya. At mula sa araw na iyon, natutunan niya na hindi dapat tumigil sa pagsubok. At hindi na niya kailangan ng mahika ng sapatos, kundi lakas ng loob at tiyaga. Siya lang ang tanging matapang na pato na nakakalipad kasama ang mga tagak. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang mag-iinang kambing. Ang kukyut ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa, ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay. Mapaprotektahan namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami. Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin nanay. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami malaloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya, kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka! Tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila! Ikaw ang lobo! Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses.
Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalaway sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa tsiminea. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanteng orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Hali kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat. Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari. At nag-aalalang napasigaw. Naku! Ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay, ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama, at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapan ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. Nagpanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakuran na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ng ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! Nanay, mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing.
Nang magising ang lobo, saka lang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, nag-uumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang. Wala na ang lobo. Mabuti nga. Wala na tayong problema. Patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan. Noong unang panahon, may 3 maliliit na baboy na naninirahan kasama ang kanilang ina sa isang munting bahay. Panahon na para umalis sila sa kanilang tahanan at matutong mabuhay ng mag-isa. Tinawag ng inang baboy ang 3 anak sa tabi niya. Mahal kong mga anak, panahon na para kayo ay magsarili. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ngunit tandaan, anuman ang gagawin ninyo sa mundong ito, gawin ang pinakamahusay na makakaya nyo upang manatiling buhay. Medyo malungkot at may kaunting kaba, nagpaalam na ang 3 maliliit na baboy sa kanilang nanay at humayo na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang lupa kung saan maaari silang magtayo ng kanilang sariling tahanan. Ang bunsong baboy ay nagpasya na itayo ang kanyang bahay gamit ang dayami. Inisip niya na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang bumuo ng isang bahay. Sa paraang ito, marami siyang oras para makapaglaro. Natapos ng pinakabatang baboy ang kanyang bahay sa isang araw lang. Sumigaw siya sa mga kuya niya. Hoy mga kuya, tapos na ako. Tiningnan ng panganay na baboy ang bahay. Okay, ngunit hindi matibay ang bahay na to. Paano ka mapoprotekta nito mula sa mabangis na lobo? Hindi pinansin ng bunsong baboy ang sinabi ng kanyang kuya. Huwag kang mag-alala kuya, walang mangyayaring ganun. Okay, wag mong sabihin di kita binalaan ha. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na gawing kahoy ang kanyang bahay. Mula sa mga sanga na kanyang nakolekta sa kakahuyan, ay nagpasya siyang magtayo ng isang maliit na bahay. Tumagal ng eksaktong 3 araw ang kanyang pagtatayo ng bahay. Lumapit ang panganay na baboy. Mahal kong kapatid, mahusay ang ginawa mo. Ngunit baka hindi ito matatag. Mapoprotektahan ka ba nito mula sa lobo? Sumagot ang gitnang kapatid. Huwag kang mag-alala kuya, ligtas ako sa bahay na to. Okay, wag mong sabihin di kita pinaalalahanan ha. Habang ang 2 maliit na baboy ay masaya sa kanilang bagong bahay, ang pinakamatanda sa kanila ay patuloy na nagtrabaho dahil nagtatayo siya ng bahay mula sa laryo at mga bato. Inisip ng mga nakababatang kapatid na sayang lang ang pagsisikap niya. Wala silang ginagawa kundi maglaro sa maghapon. Bakit ka pa magpapakahirap kung pwede ka naman mabilis makatapos kung magtatayo ka ng katulad sa amin? May kinakatakutan kasi siya eh. Hindi sila pinapakinggan ng panganay na baboy. Nagtrabaho siya ng isang buong linggo at natapos din niya ang bahay na gawa sa ladrilyo at bato. Pagkaraan ng ilang araw, may isang gutom na lobo na dumating. Tumayo muna siya sa harap ng bahay na dayami. Nagpapahinga ang bunsong baboy sa loob ng kanyang bahay kubo. Kumatok ang lobo sa pinto. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako.
Hindi mo yan magagawa dahil matatag ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa nawasak ito at lumipad. Mabilis namang nakatakas palayo ang baboy. Tumakbo siya papunta sa bahay ng gitnang kapatid na gawa sa mga sanga ng puno. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, parang hinagis ng baboy ang sarili papasok sa loob ng bahay. Dali, isara mo ang pinto. Baka pumasok dito ang lobo. Huwag kang mag-alala, Bunso. Hindi na tayo maano sa bahay na to. Maya-maya ay dumating ang gutom na lobo sa kahoy na bahay ng pangalawang kapatid at sumigaw. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at nakapasok ako. Hindi mo masisira ang bahay ko. Kaya hinipan ng lobo ang bahay hanggang sa bumagsak ito. Kumaripas ng takbo ang magkapatid na baboy papunta sa pangatlong bahay. Bahagyang nakalayo sila sa lobo. Kuya, papunta na dito ang lobo. Anong gagawin natin? Sumagot ang panganay na baboy na may kumpiyansa sa sarili. Huwag kayong mag-alala. Hindi mapapasok ng lobo ang bahay na to. Maya-maya, dumating ang gutom na lobo sa bahay na bato ng panganay na baboy at sumigaw sa tatlong maliliit na baboy. Buksan ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko ang bahay mo hanggang sa masira at makapasok ako. Huwag mo nang subukan, masamang lobo. Hindi ka maaaring pumasok sa bahay na ito. Nagalit ng husto ang lobo, kaya buong lakas na hinipan ng bahay. Ngunit walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, pero hindi niya ito natinag. Dahil sa pagod, nagpa siya ang lobo na sumubok ng ibang paraan para makapasok sa bahay. Nakita niya ang tsimeneya sa bubong at nagsimulang umakyat. Napagtanto ng panganay na baboy na ang lobo ay umakyat sa bubong para pumasok sa tsimeneya. Kaya mabilis niyang sinindihan ang pugon sa ilalim nun at nagsalang ng isang malaking kaldero na may tubig. Nang maakyat ng lobo ang tsimeneya, hinulog niya ang sarili sa loob nito at dumiretso sa kumukulong kaldero. Tulong! Aray! Mainit! Maluluto ako dito. Sa wakas ay ligtas na sila sa lobo. Masayang nagyakapan ang magkakapatid na baboy. Kinabukasan, binisita ng tatlong maliliit na baboy ang kanilang ina upang ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Tama ka, nanay. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito, dapat gawin ng lahat ng makakaya upang ang pinagtrabahuhan ay maging matagumpay. Simula noon, ang dalawang baboy ay hindi na naging tamad. Masipag na sila tulad ng kanilang kuya at namuhay silang masaya at ligtas.